Gandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Mang Karding. Ako si Attorney Wendy Zagire. Ako magiging abogado ninyo. Po kayo. Salamat po, ma'am. Ma'am, alam niyo po, kilala ko po kayo eh. Dati po ako magsasaka sa lupa ng mga sagili. At hindi ko po kayong bayaran sa serbisyo niyo bilang abogado ko. Wala po kami kapera-pera. Mang Karding, huwag niyo po alalahanin ang pera. Hindi naman ako magpapabayad sa inyo. Uy, salamat po. At hayaan niyo po, ma'am. Kapag ka po ako nakalabas dito sa kulungan, tutulong ako sa pangangampanya sa asawa niyo at kay Governor Valderrama. Opo. Mahal kong tiga Milagros, maraming salamat at niluklok niyo ulit ako bilang gobernador ninyo! Ipinapangako sa inyo na mas hihigitan ko ang lahat ng magagandang nagawa ko noong unang termino ko. Maraming salamat, Milagros! Mabuhay! Wow, congrats. Nanalo ka, na naman. Congratulations, uli, Mayor. Congratulations again, Gov. Vice, congratulations again. Ano, Go? Thank you. Sa susunod na eleksyon, ano? Presidente naman. Oh, second term ko pa lang. Ayaw niyo na ba ako maging gobernador ng Milagros? Oo naman. Mas okay kung presidente, di ba? Actually, Gov, gusto ka namin. Hmm. Bilib na bilib kami sa'yo. Kaya lang ang pangarap namin, manggaling sa bayan ng Milagros, ang magiging presidente ng Pilipinas. Eto, Go. Seryosong suggestion na. Sa susunod na eleksyon, mag-congressman ka muna. Para makilala ka sa national level. Ang mga congressman kasi lagi silang nade-televise pag may mga national issues na tinatalakay. Magpasikat ka muna, Go. Ipakita mo sa buong Pilipinas ang galing mo. Kaya mo yan. Pagkatapos nun, tumakbo ka naman sa Senado. Pagkatapos ng Senado, presidente naman. Di ba? Sino naman ang magiging gobernador? Ha? Lita? Ikaw? Kung mamarapatin niyo, Gov, Leo Valderrama for congressman and Lita Magpantay for governor. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Mapanalo pa lang natin sa eleksyon. Yung susunod na eleksyon na ang pinag-uusapan. Well, ngayon naman, congressman. Pero Gov, kung talagang desidido kang tumakbo at maging presidente ng Pilipinas, marapat lang talaga na maging congressman ka muna. Ika nga magpakilala ka muna sa national level. President Leo Valderrama. Bagay. Go. Get well soon. Salamat, Doc. Thank you. Kain ka muna, oh. Ano ba yan? Soup muna. Hindi ba masyado maalat, okay? Anak. Dad, magpakasal na kaya kayo? Diba, si Tita Melinda, palagi niyong kasama sa mga functions niyo. Tapos dito sa Milagros, siya palagi nag-aasikaso sa'yo. Tapos pag may sakit ka, Daddy, siya nag-aalaga sa'yo. Tita Melinda, palagi kayong magkasama. Diba parang kulang na lang dun kasal? Dad, mahirap tumanda na walang kasama. I'm sure si Mommy, approve yun kay Tita Melinda kapag siya na pangasawa mo. Siyempre, si Tito Marlon din. Ayoko! Ayoko talaga! Baka sino, wag lang si Tito Leo! Bakit ba, anak? Dahil ba sa napapanaginipan mong masama siyang tao? Wala akong ibang napapanaginipan. Parati na lang si Tito Leo. Malay mo may message si Daddy para sa akin. Anak, matagal nang patay ang daddy mo. Kung nabubuhay ang daddy mo, sasabihin
sasabihin niya sa'yo, si Tito Leo mo ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang patay ka na, anak. Siya ang tumutustos ng pagpapagamot mo. Siya rin ang tumutustos sa lahat ng panggastos natin dito. Dahil patay na ang daddy mo. Kaya maaari ba, anak? Tumigil ka na. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Dividendo ng share ni Alfred sa Velasco Corporation para sa kongregasyon. Maraming salamat, Governor. Saka pakisabi lang po kay Alfred, maraming salamat. Apo, I'll do that. Salamat po. Thank you. Anak, sa mga sagiri, hindi mo ba sila napapanaginipan? Wala naman. Eh, hindi pala. Minsan pala, napanaginipan ko si Mayor Edson. Pero parang wala lang. Andun lang siya. Bakit, Ma? Hindi, kasi naisip ko na pwede rin si Rodolfo Sagiri ang pumatay sa daddy mo. So, iniisip ko baka napapanaginipan mong masama silang tao. Wala eh. Siguro dahil patay na si Rodolfo Zaguirre. Pero dyan sa bago mong asawa. Tama na. Excuse me. Yan ang photo na yan Go. para sa ating kongregasyon. Go. Eh, kailangan na. Guys, let's proceed to the reception room. Drinking time! Bukas, last day na ng exam natin. Tapos, gagraduate na tayo. Isipin mo, halos kalahati ng buhay ko, nag-aaral ako maging pare. Ako rin. Para akong dumaan sa butas ng karayom eh. Taon-taon, isipin mo, tinitest tayo kung kaya ba natin ang buhay ng pare. Tapos taon-taon din, may renewal tayo ng vows. Tapos na, ang taong-taong renewal. Perpetual vows naman. Saan ka pala magpapa-ordain? Siyempre sa atin. Mas gusto kong manilbihan sa atin, sa kapwa Pilipino ko. Halika. Bilisan niyo, dahan-dahan lang. Sa kanya. Sinabi na dahan-dahan eh. Bilisan niyo, Jurat! Bilis! Sakay! Congrats, brother. Ikaw ang congrats, Father Teo. Buti pa kayo ni Mike. Magkasama kayo sa Milagros. Ganyan siguro ang magbe-best friend. Magkakatagpo-tagpo din. Akalain mong i-assign ako ng kumpanya namin sa Milagros. Maghintay kayo. 6 months na lang. Pagkatapos ng deconate ko, magsasama-sama tayo sa Milagros.
iimbitay mo ba kami sa ordination mo? Tinatanong pa ba yan? Kahit hindi niya tayo imbitahin, nandun tayo. Isa kaya ako sa mga pare sa ordination niya. Kita-kita tayo in 6 months. Bilis ng panahon, Alfred. Parang kahapon lang nung nalaman kong umalis ka. Ngayon, malapit ka nang umuwi. Makikita na naman kita. Ngayong Lunes. Miss Agnes Javier, will you marry me? Ano-anong kalokohang ginagawa mo? Wala kang pakialam! Ba't ganun siya? Parang galit na galit siya sa mundo. Parang may something dyan sa Andrea na yan, tsaka sa daddy mo. Parang hindi sila magkasundo. What do you mean, bankrupt? Naka-invest lahat ng pera ko sa Velasco Corporation. Lumapit na ako sa isang Filipino-owned company sa Amerika, ang Falcon Industries, and they're willing to consider investing in us. Magbabalik ang madilim na nakaraan. Governor Leo, please meet my son, Oliver. Matutupad na ang kanyang matagal ng pangarap. Ngayong ako ay kinasal na sa simbahan. Maaaring iba na nga ang aming pagkatao, pero kami pa rin ang inyong anak, kapatid at kaibigan na nagmamahal sa inyo.